Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyo ginang Siti Adefa. Ako po si Saminuddin G. Ibrahim. Aking tatalakayin ang isa sa mga teoryang pampanitikan na kung saan nagbibigay ng aral sa atin kung ano ang tama at mali. Ito ay ang moralistiko. Gamit ang pagdulog moralistiko, itinturing na ang mga akdang pampanitikan ay may layuning magbigay aral sa mga mambabasa. Ano nga ba ang moralistiko? Ito ay nagmula sa salitang ugat na moral na nagsisilbing gabay sa atin patungo sa kabutihan. Ito ay sumusuri o tumatalakay sa pagpapahalagang sumusukat sa moralidad ng tao, ang pamantayan ng tama at mali. Ito din ay sumusuri o tumatalakay sa pagpapahalagang ginagamit, pinapahalagan ang moralidad, disiplina at kaayusang nakapaloob sa akda. Dito, ang tao ay makatuwiran, nilikha na may malawak na pag-iisip at kausang loob. Gagabay sa atin kung ano ang mabuti, tumpak at katuwiran batay sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Ang moralistiko ay mayroong layunin at ito ay ang mailahad ang iba't ibang pamantayan na sumusukat sa moralidad ng tao. Moralidad ang pagkakakilala natin sa kung ano ang tama at mali. Samantala, ang pamantayang moralidad ay mabubuting gawain na ating ginagawa. Sa makatuwid, ang teoryang moralistiko ay naglalayon na mailahad ang mga mabubuting gawain ng tao at susukatin ang ating pagkilala sa kung ano ang tama at mali. Mayroon tayong halimbawa dito, ang sinulat ni Benigno A. Ramos na pinamagatang Ibig Kong Makita. Ang tulang ito ay dumadalumat sa suliranin ng ating lipunan laban sa moralidad. Nagdanais itong makita ang mga magagandang asal ng mga Pilipino at hindi ang pagdulong kasama nito. Sa pagtatalakay nito, gamit ang pagdulong moralistiko, kailangan ng matalinong pagpasya na itanghal ang kabutihan at itakwil ang kasamaan. Sa panahon ng katutubo, may tuturing na mga akdang moralistiko ang mga salawikain, kasabihan, pabula, ilang alamat at iba pang mga kwentong bayan. Sa panahon ng Kastila, naglitawan ang mga akdang tungkol sa buhay ng mga santo at santa. Kilala rin ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas sa taglay nitong matatayog na mga kaisipang moralistiko. Hindi lang naman sa panahon ng katutubo na may tuturing na akdang moralistiko ang mga nabanggit. Hanggang ngayon ay nakikita o ginagamit pa natin ito. Halimbawa ay ang kasabihan. Mostly nakikita natin ito sa mga paaralan o naririnig natin ito sa mga nakakatanda. Ginagamit natin ito upang kapupulutan ng aral o magagandang asal na pwede natin gamitin o gawin